dysfunction. So, Doc Sam, meron po ba kayong advice? Pwede po ba itong maiwasan ang pagkakaroon ng PB? Meron po ba kaming pwedeng gawin para maiwasan po ito? Yes, of course. And yun ang tutukan natin, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction. So, iwasan magka-diabetes, hypertension, cholesterol. So, kung maganda pa tayo na naman yun, check your prostate, no? And then, pag psychological, no, kailangan pag-usapan natin yan. No? So, yan ang kailangan na, no? Nakita mo, meron ka naman ito, mga apat na to, of course, then, number one, control ng diabetes. So, yung hypertension, pag-abot kayo, na cholesterol, yung prostate nyo, pa-check nyo. No, dati, ang number one, ang pinakadailan na siya sa number one would be psychological. So, may napag-alaman na hindi anatomical talaga. Ito mga dailan, palibitin ko mga ito. Pero, magiging malaking part na rin yung psychological. Kasi, ito ang nangyayari. Kung may diabetes man, may anumang dahilan ng kanyang erectile dysfunction, unang pagkakataon, naku, pumalya. Then, the next time na naman, makipagtalik siya sa misis siya, significant other, ayan, nasa utak na yan, baka papalya naman ito, papalya. And then, so nawawala concentration, talagang papalya. So, pababa yung confidence niya. Pangatlong pagkakataon, naku, baka hindi na naman ito, grabe na. So, nawawala ang confidence ng lalaki. So, doon, kailangan i-beat up mo na naman kagad yung confidence niya. And adjust mo din yung primary problems. So, pag ano mo yung confidence niya, dyan nakakatulong yung tinatawag na 5 phosphodiesterase inhibitors, no? PDE5, yung mga sinasabi na pampatayo ng awi ng lalaki. Huwag na kayo please mag-tingin sa TikTok o sa mga iba pang mga lugar para maghanap ng mga pampatayo. Meron tayong proven na safe, no? Na talagang napag-aaralan ng mga gamot para tulungan sa inyong sa erectile dysfunction. So, patingin sila sa urologist nila. Naku, magandang reminder po yan, Doc Sam. Kasi totoo po kayo, marami pong mga advertisements, no, sa mga social media platforms. No? May mga iba gumagamit pa ng ibang mga advertisements talaga, no, para maengganyo ang ating mga kalalakihan. So, ano po yung ma-advise niyo sa kanila sa mga ganitong produkto? Well, again, time and time again, alam ko nakikita nila yan, no, sa mga TV, sa radio, sa internet. Not best to consult your favorite urologist. At alam niyo na kung sino yun. Patingin mo na kayo, Doc, pwede ba ito? Ako, wala nang problema sa akin yung mga herbal o mga natural elements. No? Kasi as long as may tamang study siya, wala ang problema. Not best to consult na. No? Kasi ang iba kasi naghanap ng ways na matipid. And in the long run, sila din na short change. No? Kasi hindi tamang gamot, no? Mas gumagastos pa sila lalo sa hindi tamang gamot po sa kanila or hindi na perfect na gamot for them. Napakaganda po niyang nabanggit ninyo, Doc Sam. Sana po ay maraming nakikinig at nanonood ay talagang magpatingin sa kanilang favorite na urologist, no? Doc Sam, yes po, nakalimutan ako, isa pang dahilan, hindi common na cause ng erectile dysfunction, ay tinatawag na male menopause or andropause. Kung ang babae nagme-menopause, ang lalaki maaaring mag-menopause din. Ang tawag din ay andropause. Bihira yun. Kasi hindi katulad ng babae na may biological time clock kayo, na for a certain age, nawawala na function ng ovary nyo, no? Ang katulad ng mga lalaki, pwede pa mag-function until the age of 80 or 90. Kaya makikita mo may mga kalakihan na 80 years old na, 90 years old na, nagkakaanak pa. No? Kasi ganun. Pero pwede rin siyang hindi na masyadong nagpa-function at bumababa ang testosterone. Ang testosterone level ng lalaki, yan, maaari siyang magkaroon din ng erectile dysfunction. Doc Sam, buti po nabanggit niyo tungkol sa testosterone, no? Meron po ba kayong mga tips para po sa simpleng paraan para mapanatili ang healthy hormones ng lalaki habang tumatanda?
again, it still boils down to health pa rin talaga. Again, sabi ko nga,